si UP Journalism Professor at Kontradaya Convener Professor Danilo Arau. At pag-usapan nga natin itong nangyayari ngayon mga kasama na halos hindi maintindihan ng publiko kung para saan ba ito. Ito ba ay meron ng kinalaman para sa 2028 national elections? Tanungin nga natin si Professor Danilo Arau. Prof, good morning! Yes, good morning po. Salamat po sa imbitasyong ito. Opo, naguguluhan ngayon ng publiko. Ito mga nangyayari ngayon, lalo tigit sa Senado. Prof, Opo. oo. Saan ba ito papunta? Ano ba magiging kahinatnan nito? Siyempre, yung magiging endgame niyan, either of two. Unahin natin yung ICC-related, si Bato de la Rosa, posibleng maaresto dahil may order na mula sa Department of Justice na gawin na yung manhunt kasi nga hindi naman nag-grant yung TRO o yung Temporary Restraining Order na nire-request niya mula sa Korte Suprema. So therefore, talagang dapat na ma-effect yung ICC warrant of arrest. Ma-implement po talaga yan. Ikalawa, yung scenario ng acquittal or conviction ni Vice President Sara Duterte, pues, yun yung pwedeng kahinatnan din ito. Kasi nga, kung matatandaan natin, nagpakita si De La Rosa May 11 para baguhin yung liderato sa Senado and hopefully at nagawa naman nila mag-install ng mga mayorya na talagang mas ang public perception mas kumakampi kay Sara Duterte. May mga nagsasabi na mas maa-acquit si Duterte kung magbibilangan tayo. Actually, valid naman yon kasi kailangan mo lang ng 9 na boto para mag-acquit. Kailangan mo ng something like 16 para mag-convict. So yung numero sa ngayon at least would favor the Dutertes. Pero alam mo naman sa ating politika, mangyayari yung election 2 years from now, kanyang mode of political survival, yung mga senador. Kaya hindi natin alam kung yung 13 nasa mayorya, medyo nabawasan na ngayon dahil nagtatago na si De La Rosa, 12 sila. Hindi natin alam kung makakakuha ng 9 na boto or at least 9 na boto mula sa 12 yan. Kasi between now and yung pagdedesisyon hinggil sa impeachment ni Duterte, anything can happen. Mahirap magsalita ng tapos na ito na talaga. Well, nabanggit nyo nga po dahil sa 2 years from now, abay mag-e-election na po, Prof. At ito din, yung naririnig natin, no? Sa ilang mga leader and even yung publiko, yung taong bayan, both pro and anti-administration. Itong mga nangyayari sa kanilang pananaw, may kinalaman na para sa 2028 national elections. Ang sinasabi, panggigipit ng administrasyon sa usapin ng impeachment laban kay Vice President at sa pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Pero sa kabila naman ang sinasabi, well, dapat lang din arestuhin dahil nagkamali sila. Pero kung isusuma total natin, no, yung etong opinion sa social media at maging sa labas sa mga bangketa, ang iniisip ng tao rito, well, may para yan sa 2028 national elections. Di ba, Prof? Oo. So, well, para sa inyo, kung ganito po ang nakikita ng publiko, ano ho ang posible magiging epekto nito para sa eleksyon? Siyempre po, yung immediate na epekto, bago yung eleksyon, yung kredibilidad ng Senado medyo under fire. Lalo na may mga nagsasabi na scripted raw yung kaguluhang nangyari noong 13 ng Mayo na may pinatakas lang na isang fugitive na senator. Pero tama ka,
yung usapin ng kredibilidad would extend beyond the Mhm. Senate kasi nga yung halalan mismo ay talagang kailangang magkaroon ng karampatang reforma para maging kapanipaniwala naman yung resulta at sana lang yung mga kandidato ay mas matitino Oho. kumpara noon. Nakita natin yung gulo sa Senado na kahit papano nakikita natin yung political dynasty rearing its ugly head. Mhm. Kaya po para sa publiko, para mas maging kapanipaniwala ang halalan, kailangan pong mag-institute ng necessary electoral reforms na sana ma-implement beginning 2028. I refer to yung anti-political dynasty law Mhm. na pumasa na ng second reading sa House of Representatives. Pero linawin natin, I'm sorry to say this, na talagang peking anti-political dynasty law yung pinasa kasi may mga dinastiya pa rin namang mamumutawi or mangingibabaw Mm. sa ating election system kapag ipinatupad ito. Kaya para sa Senado, despite the fact na medyo under fire po sila, there's bigger pressure for them to produce a real at yung authentic at yung tunay talaga na anti-dynasty law para ma-cure yung mga kahinaan dito sa nais ipasa ng House of Representatives. Kailangan din na ma-reform yung ating party list election system at saka syempre kailangan din ng mas mainam na election system na from automated, i-explore natin yung possibility na magkakaroon tayo ng hybrid election Mhm. system Oo. para hindi tayo forever nakaasa sa Oo. makina na pagkamahal-mahal at milyon-milyon kung hindi man bilyon-bilyon yung Mm. ginagastos dito. Oo. So alam mo, yun yung gusto nating idein eh. Tama naman na may disillusion at disenfranchisement na nararamdaman yung mamamayan hinggil sa hindi lang nangyayari sa Senado kundi yung posibleng mangyari sa ating presidential elections 2 years from now. Oho. Kaya para sa Senado at saka para na rin sa Kamara de Representante, they have to get their acts together. Sana naman ay gampanan nila yung kanilang sinumpaang tungkulin Mm. toward meaningful legislation. Yung election system, ulitin natin, kailangan pong reformahin po ito. Mm. Kaso nga lang ang nangyayari mas pinagtutuunan nila ng Oo nga. pansin Yes. etong etong mga mga bagay-bagay na hindi natin na o maintindihan at hindi natin alam. Ito ba ay kapaki-pakinabang para sa publiko, sa taong bayan? Okay. 'Di ba, So, Prof? magandang Opo, tama po kayo. Oo. Pero linawin natin na yung impeachment, at least batay sa articles of impeachment na isinampa laban kay Duterte, Mhm. para naman talaga ito sa transparency and accountability. Siyempre, yung misuse of public funds, mahalaga po siyang usapin, lalo na milyon-milyong piso ang pinag-uusapan natin. Totoo naman na sa level ng Kamara de Representante na dismiss yung impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Pero kailangang ituloy pa rin yung conversation regarding yung usapin ng Mm. systematic corruption na nangyari sa rehimen ni Marcos Jr. At ito, hindi ito assurance na sa susunod na taon hindi na siya mai-impeach pa. In fact, mas malaki nga ang posibilidad na mare-refile ang mga ito kasi maraming unresolved questions Mhm. regarding the activities of Marcos Jr. What I'm trying to say here is hindi lang naman ito pag tuon sa mga di umanong kasalanan ng mga Duterte kasi dapat managot din Mm. si Marcos Jr. bilang Chief Executive dahil malawakan din Oho. yung naging corruption. Hindi lang sa flood control, actually marami pang issue kahit yung DOH. Oo. Meron ding problema doon sa usapin ng mismanagement ng funds. Oo. So yung mga yon hindi talaga naiimbestigahan ng malaliman. Minsan ang nangyayari lang nakikriticize yung cabinet secretary o minsan sa ilang mga ahensya gaya ng DBM may nagre-resign pero may papalit din kaya lang walang assurance na the same Mm. problems will apply
Mm-mm. Kaya yun yung sitwasyon sa kasalukuyan. Kapag tama po kayo, kapag yung mga politiko natin ay pinagtutuunan lang ng pansin yung kanilang magiging future sa 2028 elections, wala akong mangyayari sa atin. Kaya all the more na kailangan ng public pressure mula po sa mamamayan para ma-push yung mga tao sa Kongreso, sa Kamara, at sa Senado na gawin yung trabaho nila. Well, um, masasabi ba natin itong mga nangyayari parte ng performative politics o madrama? Yes, may mga paiyak-iyak pa, tapos may kung ano-ano pang Oo. mga well, sorry to say this, pero Oo. masyadong maarte itong Oo. mga to. Wag na nating banggitin yung spesipikong pangalan. May isang Mm-mm. senador na taasan lang ng boses, galit na, nag-file pa ng ethics complaint. Oo. Merong isa, tinanong ng journalist kung ano yung reaction dun sa shootout, na sabi stage lang, nagpapaganon-ganon pa sa Oo. sa podium, galit na galit pa. Bagamat kinikilala naman niya na valid yung Mm-mm. question ng periodista, pero yung mga ganong kaartehan hindi na dapat ginagawa pa. Wag Oo. natin kalimutan yung isa pang senador na after ng privilege speech ng isang kasama niya sa trabaho, nag-iiyak pa para sabihin na takot daw siya. Mm-mm. Pero may panahong mag-live stream, may panahong mag-selfie. Tapos gwardyado naman yung lugar na nakatago yung mga senador nung panahong yon. Hindi tulad ng mga periodista na literally in the line of fire. Mm-mm. May mga periodista, aminin natin, may mga periodista na umiyak o na takot talaga noong ika-13 ng Mayo, pero sila hindi umaarte. In fact, ginagawa pa nila yung trabaho nila kahit iyak ng iyak, kahit yung isa nababalyat na tatapakan na, tuloy pa rin yung trabaho. Pero itong isang senador na to, hindi lang kinumusta, umiyak na. Mhm. Alam mo na panahon ngayon ng finals week sa susunod na linggo sa UP, mas matatapang pa yung mga estudyante namin sa pagharap sa Mm. academic challenges kumpara sa senador na ito. Oo. Kaya nga minsan binibiro ko yung mga estudyante ko, ayan, kayang-kaya nyo maging senador kasi di kayo maarte, di ba? So Mhm. natatawa na lang kami sa nangyayari. At tingin ko gayon din yung mas malawak na mamamayan. Kaya pansinin mo, sorry medyo napahaba, pero Oo. mahalaga tong punto. Oo. Sa social media, marami sa kanila nag-off na ng mga komento pagka nagpo-post sila. Kasi ibig sabihin nito, ayaw na nila ng diskurso, una. Ikalawa, nararamdaman nila yung Mm. public pressure. Akala nila makukuha nila yung simpatya ng taong bayan porque umiyak sila, porque Mm. kunwari galit sila in front of the camera, pero hindi po siya nagwo-work. Mas Mhm. critical na po yung audience po natin. Opo, opo. Okay. Prob, balikan ko lang yung binabanggit nyo nga kanina na instead no na dapat pagtuunan nila ng pansin yung mga mahalagang batas, lalo tigit may Yes. kinalaman para sa nalalapit na eleksyon. Okay. Kaysa rito, 'di ba, sa mga performative politics Oo nga. o madrama. Drama. Hindi naman siguro drama yun, Prof. Ah, Inilalabas lang yung kanyang sentimiento, yung okay, hinaing. sige, pwede naman. Pwedeng ganun din naman yung pagtingin. Wala namang problema ron. Opo. Well, ah ano po ang nakikita po ninyong effect doon ito sa eleksyon kung, well, hindi ito gagawin ngayon, uupuan, pag-usapan na aksyonan yung mga Okay. batasana na magkakaroon ng magbibigay ng pagbabago sa 2020 national elections. Merong risk po na baka ma-disenfranchise yung marami sa mga kababayan Aha. natin. Iisipin nila, ay, ba't pa ako boboto sa eleksyon? Pare-parehong karakter din naman yan. Mm. Ganun pa rin naman yung sistema. Magiging rampant pa rin yung dayaan. Yung mga tao, minsan hindi rin natin masisisi na talagang, hindi rin naman yan magsisilbi sa taong bayan, Aha. hihingan ko na lang ng pera. Kaya mas magiging rampant pa yung vote buying tsaka vote selling kahit Oo. na malinaw na pinagbabawal po ito. So yun yung problema
sa kinakaharap ng ating election system. Kaya sana naman talagang dapat na gawin yung dapat na gawin nila. At halimbawa lang, tama po kayo, ang tendensya ng mga politiko natin wag pakinggan yung sentimiento ng sambayanan. Kaya talagang kailangang mas paigtingin pa at i-intensify pa yung ating public pressure sa mga politiko para mapilitan silang gawin yung dapat na ginagawa nila in the first place. May pag-asa naman sa mga mamamayan na nakikinig po ngayon, talaga pong totoo naman yung mga sentimiento natin at totoo naman na gaya ng nabanggit ng ating butihing angkor na talagang ayaw gawin dahil naghahanda na sila for 2028. Pero ang pressure nasa ating kamay po yan. Kaya patuloy tayong mag-ingay, patuloy nating puwersahin yung mga legislators na gawin yung kanilang dapat na ginagawa. At ipasa yung meaningful legislation, yung tunay na anti-political dynasty law, yung party list reform, mahalaga rin po yan, yung shift from automated to hybrid election, at saka syempre, labas ng election reform, yung meaningful legislation tulad ng pagpapataas ng sweldo sa mga manggagawa, tapos sa usapin ng presyo ng langis, yung possibility of nationalizing the downstream oil industry para hindi tayo apektado directly. Kumbaga apektado naman tayo pero at least hindi mas malaki yung impact na nararamdaman natin ngayon na practically yung mga tsuper, yung iba pang mga nasa public transport ay hindi na halos kumikita dahil na-challenge po sila sa masyadong mataas na presyo ng langis. Alright. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. UP Journalism Professor at Contradaya Convener Professor Danilo Arao. Straight to the